deserve all my praise. Nothing compares to you. No one could ever do. You gave your life for us. All honor and glory to you alone. Great is our Alahaya, He's worthy of praise. No one could ever compare. Marvelous is His name. He set His Son Yahweh shine and saved us from the fire. Now it's our burning desire to give you all the glory. You are holy, yes you are. You are mighty, you are mighty. You deserve all my praise. Nothing compares to you. No one could ever do. You gave your life for us. All honor and glory to you alone. Hallelujah. 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 Abba Yahweh. Hallelujah. To you alone. Hallelujah. 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 Abba Yahweh. Hallelujah. To you alone. You are holy. You are mighty. You deserve all my praise. Nothing compares to you. No one could ever do. You gave your life for us. All honor and glory to you alone. All honor and glory to you alone. All honor and glory to you alone. To you alone. Okay, Brad. Alban. Okay, start na ta. Manalangin po tayo lahat, mga kapatid. Dakilang Aba Elohim, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Elohim na bibigay buhay sa amin. Ikaw ang Elohim na mapagmahal at maunawain. Ikaw ang Elohim sa aming kaninuan na si Abraham, Isaac, o Jacob. Ikaw ang Elohim pagkailanman. Aba, nagpapasalamat po kami sa gabi ito na kami po ay muling nagkaisa. Binigyan niyo po kami ng gabay na pag-aralin ang iyong mga salita upang ito'y magiging guide sa aming
pamumuhay. Aba, hinihiling namin at iniimbitahan namin ang iyong presensya na bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa. Bigyan niyo po kami ng kaalaman na ang iyong banal na espiritu na mag-guide sa amin na mamumuhay ng may takot sa iyo, namumuhay sa iyong kalooban. Aba Elohim, kung meron man kaming mga hindi kaya-aya sa iyong harapan, po kami. I-remind niyo po kami na para hindi po namin mapahamak yung espiritu namin. Ba, hinihiling po namin na yung ibang kapatiran na hindi nakadalo dito sa Zoom na pag-aaral na ito, na sana yung salita mo ay makarating din sa kanila upang ito ay magbigay sa kanila ang dagdag kalakasan na sila'y magpadayon sa pag-alagad diya kanimo. Aba, usab upaya ang among mga kasing-kasing kung ano na may kami mga problema sa physical, spiritual ug psychological. Dungga sa mga pag-ampo ug hatag kami kaluoy. Tungod kami nasayod nga bisag sa among walay tawang lamang ang tanan kung sa among pagpaningkamot kung wala ang imong tabang. Elohim, patawarin niyo po kami sa aming mga lahat ng aming nagawang kasalanan sa gawa, sa salita. Bigyan niyo po kami ng kapatawaran. Bigyan niyo po kami ng peace sa aming isipan at puso para yung salita mo ay dadaloy sa aming mga puso at yung pag-ibig ang imong gugma nga walay paglubad magasentro sa among kinabuhi. Aba, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ang tanang pasalamat dungog ug himaya kanimo lamang. Kini tanan namong gihangyo, giampo ug pasalamat amo ginintugyan di sa imo sa nag-iisa mong pangalan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak King Messiah Yahweh Shem. Amen. 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 Topic ko na pinili ko is how can you find happiness? Kung sa Bisaya, asa na to makaplagan ang kalipay, kung Tagalog, paano natin mahanap yung tunay na kaligayahan? So, dito atin i-differentiate o tawagan ng differentiate sa Tagalog, mga kapatid. Pagkakaiba, kung ano ang pagkakaiba sa happiness at joy. Baka meron po kayong idea kung ano yung pagkakaiba sa happiness at joy. Sino po yung merong idea dyan na maka-differentiate kung ano ang kaibahan ng happiness at joy? Yung kaligayahan at or kagalakan. Meron po bang mag-volunteer dyan? Mga kapatid? Iluman. So, ako na itubag. So, base sa aking, sa ako lang ni mga igsoon, ang happiness ug ang joy, hindi yan pareho. Magkaiba po yan kasi yung happiness, it is about our self-pleasure. Yung nagdedwell tayo ng mga bagay na kung ano lang ang meron tayo, yung mga material na bagay. Ito outward or outward feelings or emotion. Panlabas na pagpapahayag sa ating nararamdaman.
kung nasisayahan lang tayo sa pamamagitan ng kung anong mga bagay ang meron sa ating sarili, like cellphone, ganyan, mga yung nasiyahan tayo kapag nakikita natin yung taong minamahal natin, bibigyan tayo ng mga regalo. Yung, alam nyo na yan mga kapatid, self-pleasure. So, ang joy, ito yung always be about oneself, but also others contentment. Ito yung loob na your inner feelings, yung bukal sa loob na kaligayahan na hindi mo mai-express. Kahit ka man or wala, or yung sitwasyon mo, masaya man o malungkot, naging masaya ka. At ito po yung joy na soul satisfying, yung nagbibigay kasiyahan sa iyong kaluluwa. So, yan po ang joy, at ang joy, iyon ang nakabase sa ating experience through hardship o mga trials sa ating buhay na binibigyan natin ng lesson, kasi tawag ng lesson. Yan ng Tagalog ng lesson. Pagkat-on ba atong gitagalog kanang Aral bro. Aral natin ng aral sa ating buhay. Nakabase ito sa either positive or negative na experience. At yung happiness, yun yung puro lang nakabase lang yung kung yung kagaya yung gusto lang ka permi ba nga naay madawat ba, naay nindot ang sitwasyon sa imong gabi, sa imong kinabuhi. Ang kagalakan or joy, dumarating ito kapag nakikipagpayapaan ka sa kung sino ka, bakit ka, at kung ano ka. So, meaning to say, may ina-accept mo yung kung ano ang inyong pagkatao. Kung narinig po ba ako mga kapatid? Loud and clear bro. Yes, Brad. Yan yung ina-accept natin kung ano ang ating mga pagkakamali, yung anong mga differences natin, yan po ang kagalakan. Kahit ano man mangyari sa ating buhay, naging blessed tayo. Naging yung ating mindset, yung ating huna-huna ba, positive lang gihapon bisag daghan tag problema. So, samantalang ang kaligayahan or happiness ay posibilidad na panlabas na nagtitrigger at batay sa ibang tao, bagay, lugar, kaisipan at pangyayari. So, nalipay ta tungod kay natay mga circle of friends, nga atong kaduulan, mayroon tayong mga nakukuhang bagay na ating dinidesire. Meron tayong mga bagay na pupuntahan. So, meaning to say is yung kanang tawag diyan ba si Roy? Kanang mabaw ra siya nga kalipay ba? So, sa pamumuhay natin, ang kagalakan ay isang bagay na naranasan natin na mas malalim at mas makabuluhan. So, ang joy daw mga kapatid, ito yung mga bagay na nakukuha natin base sa ating experience sa buhay. At nagbibigay ito ng malalim na deeper understanding sa ating mga buhay. So, sinabi sa atin ng mundo na magiging masaya lamang tayo kung tama ang ating sitwasyon. So, yung iba nagsasabi na pag maging masaya lang tayo kung yung sitwasyon natin ay puro kaligayahan. Yan yung ang kanilang iniisip. Yan yung application nila sa happiness. Naging masaya lang sila kung meron kung pabor or nasa comfort zone lang sila. So, ngunit
maraming mga tao na mayroon ng lahat ng maaari nilang gusto ay hindi sila masaya. So kung ating unaon na ay mga tao ba nga bisan sa ilang pagkadato o daghan kay silang kwarta pero nganong dili man sila malipayon na nabay mga yunana nga tao mga igsoon. Bro. Daghan kayo nga Saan kayo, bro? daghan kayo ang mga tao nga bisan sa kadaghan silang kwarta pero dili sila malipayon ngano man tungod kay wala nila nakita kaya ilang gilantaw ang happiness or self pleasure lang wala nila gipangita tungod kay ang ilang kalipay nakasentro lang sa mga butang nga temporary. So in other side, meron din pong mga tao na may kaunti sa buhay ngunit may tunay na kagalakan na nagmumula sa kaibuturan. So naadyo mga tao nga bisag sa ilang kawadon kahit wala sila pero nagiging masaya sila. Yung totoong masaya, merong mga tao na ganyan, yung merong pagkakontento kung anong meron sila. Tama po ba? Amen. Yada. So, saan naman ko? So, paano po ba natin mahanap ang tunay na kaligayahan? Mahanap po ba natin ang tunay na kaligayahan? Para sa akin kasi, yung kaligayahan, nasa sa atin po yan. Kailangan po natin pumili. Kasi it's our choice to be happy. Binigyan tayo ng aba na pumili kung ano ang gusto natin. Gusto ba nating maging masaya or gusto ba nating maging malungkot? At kailangan po na maunawaan natin yung ating yung anong purpose ng ating ba't ba tayo ginawa ng aba? Ano ba ang purpose natin sa buhay dito? Mamuhay ba tayo sa kasamaan or mamuhay tayo ng sumusunod sa kaniyang kalooban? So, nasa sa atin na po yan kung ano ang klaseng kaligayahan ng ating hinahanap. So, merong mga kaparaanan kung paano natin ma-level up yung happiness natin sa ating buhay. Una is kailangan po natin i-practice yung self-care. Kailangan natin pahalagan yung ating mga sarili. Paano? Una, kailangan natin yung enough na pahinga. Kasi importante ito dahil kapag pinabayaan mo ang iyong sarili, ito'y paano ka maging masaya? Kung yung katawan mo pinabayaan mo, nagkasakit ka. Masaya ba na maging masaya? Lisod kay idayeg bitaw magisoon, kanang magdayeg ka, gusto ka madughaw nya, nagsakit ka. Kuan ba? Kapoy imong lawas kay tungod kay nagpabaya ka. Walay tarong pahuway imong lawas. So, mo nang kinala na to, especially ato ning gi-apply during sa atong Sabat na dili ta magluto kay nga naman atong gilikayan nga kapoy atong lawas. Iniiwasan natin na hindi tayo natutulog lang sa during Sabat kasi yung binabanal natin yung Sabat sa pamamagitan ng study, pag-aaral, hindi sa pagtutulog. Kaya nag-prepare tayo in advance, hindi yung nag-prepare tayo na in a day of the Sabbath. So, yan po ay importante kasi masarap ang nindot kayo ba nga maglipay ka nga lagsik imong lawas, nindot kayo magdaig ka nga kuha kay pamation.
So, pangalawa is eating the right food. So, kailangan po ito sa ating mga sarili dahil alam na po natin kung ano ang mga tamang pagkain na na susulat sa kautusan sa Leviticus. Mababasa natin 'yan. Kasi kapag during Sabat po, kung daghan po kay masubraan po ang gikaon, mura po kag maluya. Kasi tuway mo na magsuon. Sobraan ka, mura kag maluya, mura kag katugon. Kung kuwangan po gas kaon, magluya po ka. So, minito si dapat sakto lang. Yung capacity sa iyong, ikaramang goy nakahibaw ana kung unsay limitasyon sa imong lawas. So, exercise. Pangatlo, exercise. Importante po ba ito? Yes. Kasi po, yung ini-input mo yung mga negative mood sa iyong sarili. During Sabat, nakikipag-coordinate ka, sumasayaw ka. Hindi lang, kahit hindi ka nandoon sa how or nasa bahay ka lang nakikinig or sa trabaho, pwede kang sumayaw. Kasi exercise yan. Yan yung pakikinig natin, yung pagdaig nato sa atong Aba. Maunang, kuan na to ba? Di participate sa atong kalipay ba? At through, gi-express nato sa atong kaugalingon. So, pinaka last is forgiving yourself and others. So, bakit po ba ito importante? Kapag hindi po tayo marunong na magpatawad sa ating sarili, paano natin mapapatawad ang ating kapwa? Kung mismo sa ating sarili, hindi natin matanggap ang ating kamalian. Tama po ba? Tama. So, Tama. Proverbs, sabi dito sa Proverbs 17:19. Tagalog. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi hampasin mang walang awa. So, klarado po na kung marunong tayo mag-accept sa ating mga kamalian, yan po ay nagpapasarap sa ating samahan. Kasi wala po taong perpekto. Lahat po tayo nagkakamali. At ugaliin po natin na yung attitude na magpakumbaba. Kahit marami na po tayong darating ang panahon na marami tayong natutunan dito sa ating pag-aaral, hindi ibig sabihin hindi ka na magkakamali. Magkakamali ka pa rin. Kasi tao lang tayo. Nandito tayo, kinokorek natin yung mga kamalian natin, ina-improve natin yung mga sarili natin sa papamagitan ng pagkumbaba sa ating mga sarili. So, mailhadi mo ang tao nga alam talaga, isinasabuhay talaga yung kautusan. Kasi isang salita lang ng tao, makikinig yan. Ina-accept yan ng Malaysia, ito yung dapat kong gawin kasi nagkamali ako dito. Hindi niya ipinapasa yung kamalian niya sa iba. At yung tao naman na mangmang, isag unsaon pa magsulti, bisag tao na to, bisag looy ta niya, kuwang na lang mohilak kasi iyang atubangan, di gyud siya kasabot kay nga naman wala man niya gi-apply ang iyang nasabtan. Wala niya dili siya kahibaw mo forgive sa iyang kaugalingon. So, pangalawang pamaraan para ma-level up natin yung happiness is to pray. Importante po ba ito? Yes, para sa akin, napaka-importante yung prayer. Kailangan po natin manalangin. Dahil ito yung magpapatibay sa ating komunikasyon o relasyon sa ating Aba. Dahil lamang sa naniniwala ka sa Elohim ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng bagay sa iyong buhay
ay magiging maayos at maganda ang pakiramdam. So, hindi po ibig sabihin na o nangungulugan na meron na tayong pananampalataya, sumusunod tayo sa kautusan, lahat ng bagay is maganda. Gusto natin puro lang maganda. Maging maayos lahat, hindi po. Kasi sa gusto man natin o hindi, yung buhay natin ngayon is yung may times talaga na sinusubukan tayo. Hindi wala po taong puro lang masaya, wala din po tao puro lang malungkot. At hindi po tayo hindi po tayo in-expect na dahil sinusunod natin yung kalooban ng Aba, is nag-expect tayo na gantihan. Nagtuman ko sa Elohim kasi hindi akong panalanginan. Kay grabe kayo mo expectation. Example, yung kita tanan, yung tayong lahat is marunong manalangin. Manalangin, yung ating panalangin is yung pamilya natin, especially yung pamilya natin, hindi pa sa kaisa sa ating pananampalataya. Lahat po tayo nananalangin na hinihiling kay Aba na sana din sila ay makapareho na to ba? Magkaisa sa ating natutunan. So, tapos, nakita mo, nakaanak ka nga, mas gitubag pa man ang pag-ampo sa uso na ko kay Igsuon. Nakaanak ka, ngano man kami parihar mi gaampo, nya parihar mi nagtuman sugo, pero ngano man na gitubag pa man ang iyang pag-ampo nga nag-unam kog katpo ng tura. Niabot sa imong hunahuna ba? Nga i-question na nimo kung unsa ang kabubuton sa Elohim. Nga dapat unta nga kanang pangutanaha i-question nimo sa imong kaugalingon kung unsay kuwang o aplikasyon o performance nimo nga nganong wala gihatag nimo ang panalangin tungod kay naa pa kay pagkuwang, dili ang Elohim nagkuwang kundi ikaw. Naintindihan po ba mga kapatid? Opo. Opo. Naintindihan bro sa mga Bisaya. Lisod kay Tagalog. Pasensya na. So pangatlo, how to increase level of happiness is yung support and counsel. So paano po ba natin ito mahahanap? Sa pamamagitan po ng pag support through gusto natin na matuto. Hinihiling natin kay Aba na sana bigyan niyo kami ng kaalaman sa iyong bigyan niyo po kami ng pangunawa sa inyong mga kautusan. Pero hindi mo naman binibigyan ng wala nimo tagaig pagtagad ba nga dapat sad kana ay buhaton. Hindi mo binigyan ng pansin na dapat ka rin humakbang, dapat ka rin gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng pag-aaral ng Torah. Kasi paano mo malalaman ang isang bagay kung puro ka lang hiling, hindi mo ginagawa? Ama. Ame. Diba? Hindi po ganyan. Hindi po dili mo anang Elohim ba? Oh sige, tagaana ti kagalama mo na. Dili mo nga na ba? Kinahanglan ta mo lihok. Aron sa atong pagpadingkamot nakita niya nga tinud-an na yang atong dahil nakikita niya yung desire natin na matuto kasi nag-aral tayo, nakikita niya yan. Bukal sa ating loob ang ating ginagawa. Wala pong imposible sa kanya. Ibibigay niya ang nararapat kung ikaw ay nararapat sa ganitong panalangin, sa ganiyang blessings ba. So, humingi ng advice sa kapatiran kung may problema o kalituhan sa Torah. So, pa-counsel. So, importante para sa akin, yes, importante yan. Kasi yung may mga bagay sa ating buhay na
lalo na ngayon, while nag-aaral tayo sa Torah, hindi po lahat ng 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 ating binabasa ating naiintindihan. Tama po ba? So kailangan po nating magkaroon ng counselor o i-clarify natin sa ating mga kapatiran kung sino man nakakaalam. Open mind ba? Sharing ideas, hindi yung you are laying your own understanding. So at yung advice, kailangan po din na importante yung pag humingi tayo ng advice, tingnan din natin kung yung advice is fit ba sa iyong sitwasyon. Kasi hindi naman po ibig sabihin na bawal yung mag-advise. Lahat po tayo may freedom of giving advice, but hindi po lahat ng advice is makakabuti sa atin. Tama po ba? Tama po. Kung ating basahin ang Salmo 1 Tagalog. Sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So, ibig sabihin, hindi pala lahat ng advice Masama. ay tama. Diba? Mapalad ang taong hindi makikinig sa payo ng masama. So, yung masama din, pwede din sila magpayo, pero, diba? So, kailangan nating tingnan kung ibabase natin yan sa aplikasyon sa kanilang buhay. Example, kusog ka mo advice, pero ang imong i-advise, wala ni mo gikinabuhi. Tama? Malakas ka mag-give advice, gusto ka, yung advice mo, pakikinggan talaga. Ito yung tama, ito yung tama. Pero pag tiningnan yung buhay mo, yung application mo sa iyong buhay, hindi nag-fit, opposite. Tama? Para kang isang example. Mura kag merong magkaibigan, yung isa sales boy, nagtitinda siya ng sabon. Ito yung isa, yung kaibigan niya, yung binibinta niya, yung buyer. Tapos sinabi niya, nagbiligya siya glutathione. Sinabi niya, glutathione sabon. Alam naman natin yung glutathione sabon is yung pampaputian. Tama? So, iyang gi-encourage ba? Ang sitawagan ng lahi nga term, yung convince. Convince na yung yung kaibigan niya. Brad, kapatid, may offer ako sa iyo. Ito yung glutathione sabon. Yung balat mo kikinis ito within 3 months. So, yung kaibigan mo, alam naman niya na yung glutathione is makaputi talaga, pero yung tinitingnan niya is yung sarili mo. Nagtanong siya, totoo bang gumamit ka niyan? Tinanong niya, nagtanong sa kanya. Tapos yung seller hindi makapagsalita kasi ang alam niya is yung glutathione lang, hindi niya ina-apply sa kanyang sarili. So ang iyang gitubag, so ang kanyang gi-reply, yung ni-reply niya sa kaibigan niya, tuo na lang yun. Tuo na lang, puti lagi ka ani. Sige, ako na ipautang nimo. Ako na lang ni ipautang nimo, bayri lang ko ani. So, gipugos niya ba? Iyang gipugos nga ang iyang nahibawan nga ipa-apply sa uban. So, mismo siya wala niya i-apply ang iyang gitambag siyang kinabuhi. Tagalog, bro. Yung nasabta na sa Bisaya kaya ako Tagalog. Ako, Bisaya. Kasabot man ko.
Yung iba. Kuha yung example yung Tagalog, Tatagalogin ko ang hirap talaga. May isa pong may dalawa pong magkaibigan, bali yung isa is yung sales nagbebenta at yung isang kaibigan at binibintahan. Nagbebenta po siya ng sabon, glutathione. Yung lalaki at binibintahan niya yung kanyang kaibigan na babae na sister kanang bilhan Tagalog anang ibaligya. Bili ka ng sabon. Bilhan mo naman ako ng sabon, ito yung product ko na ito yung glutathione is makapakinis yung puputi yung ano mo dito, yung balat mo dito. So yung babaeng kaibigan niya, talaga ba? Talaga ba? Puputi yan? Ano ba? Tapos nakarealize yung babae na talaga bang puputi ito? Doubt, pangutan na. Bakit? Yung balat niya is itim. Kung talagang paputi ito. Kung talagang effective ito. So, nagtanong sa kanya kung totoo ba talagang yung sabon na binibenta mo is magbibigay saan puti Mabisa ba na pumuputi? mabisa na pampaputi. Hirap. Mabisang pampaputi ba ito sa balat? So, kanyang yung lalaki na nagbibenta is hindi makapag-reply agad kasi nga hindi niya isinasabuhay. Hindi niya ginagamit yung sabon. Ang alam lang niya is yung sabon is pampaputi pero hindi niya ina-apply. At hanggang convince lang po siya at tapos ang kanyang sinabi is gamitin mo kasi yan. Gamitin mo, ako na lang ni ipautang Tagalog anong ipautang gusto. Utang pa rin. Ipautang ko to sa'yo. Bayaran mo lang ako ng within 3 months. Mugos nga. Sa pilitan ba, binibenta. So, kagaya din natin ng application sa Torah, hindi po natin kailangan pilitin yung mga tao o yung ating mga kapatiran na humingi tayo ng advice, magbibigay tayo ng advice na hindi naman natin Sinusunod. isinasabuhay. Kasi magre-reflect po yan sa atin. So, mga na to. Yada. Amen. Bro. Tama. Kalisod ba? So, panghuli is obedience. Ito yung pinaka-importante kasi dito natin matatagpuan na ang kaligayahan ay na ano tawag dyan? Permanenteng kaligayahan na ating gugustuhin o mimithiin is nandito sa pagsunod sa kalooban ng Aba. Sabi nga dito sa sa Psalm 16:11 Tagalog. Gitultulan mo ako sa Saya mo na. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So, saya na ko. Kay mas nindot mo saya. So, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay ug nadalag katagbawan hangtod sa kahangturan. So, yung totoo palang kaligayahan na ating makakamit is yung pakikipag-isa natin. Yung isinasubmit natin yung ating buhay sa kapamaraanan ng Aba. So, Yada. Amen.
dito sa Proverbs, sana na yung suga dere. Mura man nag-Christmas. Dito sa Proverbs chapter 8 verse 32-35, ito ang sabi. At ngayon ang aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino ang turo ko ay dinggin mo, huwag mong pabayaan ni lalayuan ito. Mapapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan at nagpupuot sa akin iniibig ay kamatayan. So walay lain nga tinuod nga kalip, wala pong Walang ibang kaparaanan at upang tayo'y makamtan natin ang tunay na kaligayahan, kundi yung kaparaanan ng Aba. Sundin natin ang kanyang mga katuruan. Yada. Pag hindi mo ito isinasabuhay, ay ikaw yung nagpapahamak, sinasaktan mo yung sarili mo. At ikaw din yung nagdesisyon na pinili mo yung temporaring happiness lang na nakamtan natin dito sa yung makamundong or worldly pleasure. So, hindi kailangan tama ang lahat sa iyong mundo para maranasan mo ang pakiramdam ng pagiging masaya. Dahil ang buhay ay parang gulong, minsan pagsubok at minsan wala. So, hindi kailangan na kailangan kita ganoon na ba nga dapat dapat na jugoy kanon ini kaugma permi nasobraan ka kaminsar ba yung kaligayahan mo is nakabase lang sa self pleasure. Hindi ko naman sinasabi na masama yung na magkaroon ka ng self pleasure, pero maintindihan natin yan sa maitatalakay natin yan. So example, yung kaligayahan na hinahanap natin is gusto lang natin na sa makamundong paraan, yung self-pleasure is gusto na lang natin yumaman. Kasi wala pong tao na hindi naghahangad na yumaman. Lahat po ng tao, wala pong hipokritong tao na hindi gusto yumaman. Tama po ba? Lahat po tayo dinidesire na yumaman. Tama po ba? Pero pag yung desire mo na yung kayamanan mo ginagamit sa maling paraan, yumaman ka dahil yung kaparaanan yung pagmaman is nagbebenta ka ng drugs. Is yung yumaman ka tapos ang ginawa mo is nanglalait ka ng ibang tao, yan po ang maging mali. At pag yun ang nakabase lang sa iyong kaligayahan is nakabase lang sa material na bagay, pero kung pagdating ng pagsubok, maabot ang time, ay darating yung panahon na pwede yan mawala sa'yo. Yung posible ba nga mawagtang na tanan kung unsay naa nato ba? Kung anong meron na kayamanan na ating nakamit. Kasi nga hindi natin alam ang ugma ba, yung tomorrow. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan or sa pagdating ng mga araw. So ang resulta is tungod kay nakabase lang kay imong kalipay sa material nga butang, so makaanak ka nga batias ta. Mag-blame na ka ba? Ita sa akong kinabuhi, ngano nag-antos mo ko karon sa una yahay man ko.
Yahaya dyan ako sa una. Yung dati kong buhay is masagana, pero ngayon ba't ba ganito? Diba? So, aabot sa punto na mabot si mo na ba nga muana na lang ka kuwang na lang muana ka ba ka-unfair sa daning Ginoo eh. Ka-unfair ba sa Elohim ba? Sa una yahay kay ko karon di anong ningunaan niya namo ko naglisod-lisod. So, mo nay bati nga dahil yung yung mali na pangunawa sa kaligayahan kasi nakabase lang nakasentro lang sa self pleasure. So at ibang example is yung nagsisimba tayo dahil nandoon ang ating boyfriend at girlfriend. At ito yung kadalasan nangyari sa ibang mananampalataya na pumupunta sila sa simbahan pero yung pinupuntahan nila is yung girlfriend, yung boyfriend, hindi nila ginawa lang nilang rason yung pagsisimba para makita yung kanilang girlfriend or minamahal sa buhay. So, yan po ang mga self-pleasure, yung mga worldly doings. At para sa akin, ito po ay napakababaw na ganitong klaseng rason sa kaligayahan dahil nakabase lang sa makamundong pamaraan. So, kailangan po natin na i-focus at isentro kay Abba lahat ng ating desisyon at sa ating sitwasyon, sa ating buhay upang hindi po tayo mapahamak. So, kung meron man tayong gusto na self-pleasure, dapat po na nakabase palagi sa Torah, sa kaniyang kautusan para hindi po tayo mapahamak. So, Yada. as much as possible po, we should think positively kahit kung anumang mga pagsubok na ating maranas, makaahon man tayo sa kahirapan or hindi, magpasalamat. Kailangan po natin magpasalamat. Hindi lang po nagpasalamat tayo kasi mayroon tayong natanggap. Kasi yung pagsubok ay yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi dito sa Santiago, ano ba Santiago 1 chapter 1 verse 2 to 8, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y magiging ganap at walang pagkukulang. So, ang uban manggod, kung naay pagsuway, mawatangan nagpaglaom. Laida sa kong kinabuhi, wala na mo ko'y kalipay mo, anak na ba? Hindi nila tiningnan yung pagsubok pala is yan yung magbibigay kalakasan sa iyong buhay na tumubong forward, na laging magpatuloy, na kahit anong mangyari, magpatuloy, kahit anong masasakit na pagsubok ang ating maranasan is patuloy po tayong gumawa ng kabutihan para po diyan na tumasabtan ba kung unsa ang kinabuhi. Diyan po natin maiintindihan kung ito pala yung buhay, ito pala yung buhay. Naintindihan ko yung buhay. Tama. So, ang Torah o ang kasulatan ay hindi nagtuturo sa atin na huwag ituloy ang personal na kaligayahan. Sapagkat itinuro sa atin ng kasulatan kung paano itaguyod ang tunay na personal na kaligayahan sa Elohim lamang sa pamamagitan ng katuruan na itinama. Hindi po tayo wala gi sa mga pagtagalogan ng wala gi gidamot ba unsay may Tagalog ng gidamot, hindi wala ka gidid-an ba sa paglipay sa Elohim, hindi ka
Anong Tagalog na? Pinagkaitan. Pinagdamutan. O pinagdamutan. Hindi ka pinagkaitan sa aba na makamit mo yung personal na kaligayahan or pleasure last sa imong ganahan ta ba kung say gusto na to sa atong personal na flesh, hindi yan ipinagkait sa'yo. Example, yung pag-iinom. Alam naman natin na yung pag-iinom na yung mga tao talaga na gusto mag-inom is kaligayahan nila yon. Hindi yan ipinagkakait sa'yo. Ngunit binigyan ka lang ng guide na yung pag-iinom is dapat mong kontrolin. Hindi po bawal ang pag-iinom. Maging bawal lang yan kung magmaoy ka. Tama po ba? Amen. Ito, tama. Oh. Tama. Hindi ka pinagkait ng aba sa'yo. At alam natin yan. Base sa ating yung sinuwa, alam natin na nagiinom yun, yung nahubog siya. Yung times na, kasi alak yun, ininom niya. Ipinagkait ba yun kaya ba o hindi? Pero, maging masama lang ito kung pagmaoy ka lagi, mangita kag away ba? Tama. Another example is yung kumakain. Ipinagkait ba sa'yo ng aba na hindi ka kakain? Hindi po. Bagkus, binigyan kanya ng tamang, binigyan niya tayo ng tamang pagkain. Kung ano lang yung tamang, pag Tagalog ha. Gigaydan kaniya ba? Gigaydan ta niya nga, kung sa eksakto nga pagkaon. Wala tagidid-an kung unsay kan. Gihatag niya kung unsa ang sakto nga kaunon, kung unsa ang makaayo sa atong panglawas. So, education. Ito yung sinabi ba na Yaba nga wag kang mag-aral? Hindi po. Yung pag-aaral natin based sa education, yung kinahanglan nga mo eskwela gyud ta aron natay kinahanglan mag-aral po tayo ng mabuti para magkaroon tayo ng trabaho, matinong trabaho. Hindi po yan ipinagkait sa atin. Ngunit kailangan po nating i-apply sa tamang pamaraan. Hindi po yung taas kay kag education pero imong gidaot ang uban. Mana ka ba nga? Ano mo tuom taon ko nimo nga mas graduhan pa mo ko nimo? Bakit ba ako makikinig sa iyo? Mas taas ang pinag-aralan mo. Yan po ang kadalasan na nangyayari sa ating panahon ngayon. Ipinagmalaki nilang sarili sa magitan ng knowledge. Dapat unta ba nga imbis gigrasyahan ka kay nakahuman ka, dapat unta tudlo pud mo sa uban aron pud sila ba nga makat-on pod ba bisag wa taon sila kay eskwela, wa sila kagasto sa ilang pag-eskwela, at least imo silang gitudloan nga makat-on sila. Dapat kana unta atong buhaton. Tagalog ka po. Amen. Amen. Tagalog Yung po. education, yung Dapat. education po natin, kailangan po natin na kailangan po natin na ituro sa tamang maraan, hindi po na nagmamataas po tayo sa ating sarili. Kasi blessed po tayo na binigyan tayo ng karunungan upang ipamahagi sa iba para malaman nila kung ano ang natutunan natin. Kung ano natutunan sa Yada. based on science, based on spiritual. Kailangan natin ituro sa kanila para maging mabuhay sila ng tama. Hindi yung selfish ka, yung hadlo ka mahapsan, hadlo ka nga malabuan. Hindi ganyan. Yung attitude na yung ayaw gustong lampasan sa ibang tao, hindi po ganyan yung attitude. Kasi pangit po yan. Wala pong masayang maidudulot yan sa ating sarili. Kasi sabi nga, yung kautusan, sinabi, love your
love your neighbor as yourself. Paano mo na mailalove yung yung Neighbor. yung iba kung mo yung nalalaman? Tama po ba? Yeah. Paano mo ipapakita sa iba na mahal mo sila pero pinagkait mo na yung natutunan mo dapat din matutunan nila? That's right. Amen. Agree. La. May English speaking na, bro. Kasi ito naman murag mag-nose blade na ko na At basta, sabi dito sa Philippians Okay. Philippians 6 chapter Philippians 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6 to 9. Philippian. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Elohim ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, huwag po tayong masyadong nakapokus sa mga bagay na makamundo. Kasi hindi lang po ang tao nabubuhay sa pisikal na kapamaranan. Spiritual. Kailangan po natin na bigyan pansin ang ating spiritual. At kung meron man tayong mga blessings na nataga po wala, magpasalamat pa rin po tayo kasi binigyan pa po rin po tayo ng pagkakataon magamit yung ating buhay. Kasi isa nga tutuusin, hindi tayo owner ba sa atong kinabuhi. Tagalog na. Hindi po tayo owner. Si Tagalog ng owner. Owner. Dili kita Oh, tag-iya no. ba sa atong kinabuhi. Pag may-ari. Natin pagmamayari ang ating buhay. Magpasalamat, marunong po tayo magpasalamat kahit walang blessings dumating. Blessings na po yan na tayo ay nabubuhay pa. Yada. Yung paggising mo sa umaga, nakalanghap ka ng hangin. Blessings ba yan? Yes. Binayaran mo ba yan? Hindi. Blessings yan. Marunong tayong mag-appreciate. Marunong tayong magpasalamat sa mga maliliit na bagay. Kasi yung malalaking bagay, nanggaling yan sa maliit na bagay. Yada. Yada. That's right. At ang Also, kapayapaan, go ahead. sorry, bro. So also, bad things happen because good thing about to happen. Yes. Tama. Ang kapayapaan ng Elohim na hindi kayang maunawaan ng at ang kapayapaan ng Elohim na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Misaya Yahweh Shai. So nang tayo po ay ginawa ng matuwid sa pakikipag-isa sa ating pagtanggap sa katuruan ng Misaya. At diyan po natin na nahahanap yung kapayapaan sa ating sarili kasi nakikita po natin kung inoobserbahan niyo po yung mga sarili niyo with nung nagsimula tayo at hanggang ngayon may malaki pong changes sa ating mga sarili. Alam ko po yan. Alam po natin yan kasi ina-assist natin kung nag-improve ba tayo. Tama? Tama. Tama po. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Elohim na nagbibigay ng kapayapaan. So ibig pong sabihin kung anumang mga magagandang karapat-dapat na kaparaanan ng Aba, kailangan po natin sa buhay po para maging effective.
Yada. Amen. So, Yada. so sa paghuli po, hindi po natin ginagawa ang kalooban ng Ama dahil tayo ay Yada. may natanggap na gantimpala. Hindi po natin ginawa yung kalooban ng Ama kasi yung nag-apasta yung may gantimpala siyang ibibigay, hindi po. Ginawa po natin ang kaniyang kalooban kasi minahal natin siya. Kung meaning to say, kung when you love is wala pong force na mangyayari. Minahal, kusang kaligayahan. Yan yung joy, yung bukal sa kalooban ng pagmamahal. Dahil yung pagmamahal na yun ay yun yung gagabay na gagawin mo yung matuwid na kaparaanan na ibinigay sa atin ng Aba. That is true happiness. So, yan lang po mga kapatid. Sana po naiintindihan yung explanation. Amen. Yada. Amen. Yada. Question? Nay mo question? Yeah. Bro Fernan, na-late ka bro. Mayroon Lagi pa sis, okay question? pag-out ako. Oo. Sa pag-abot. Sige lang bro, naaman ni record bro. May question tayo dyan. Sino? Okay. Meron Gustong pa. dumag Dagdag. Kung sinong gustong magdagdag, mag-ano na kayo. Ang natin yung topic. Ano yun bro? Anong topic na pinag-usapan natin ngayon, yung verse? Kasi nahuli ako eh. Ano yun bro? How can you find the real happiness? Okay. maramag nahuwasan ko. Pero maganda. Malain to kung manglawas mo igsoon. Hindi yung yung pakiramdam ko is hindi mabuti. Magpagaling ka bro. May ano ka? May sinat ka? Bro Rowie. Huwag akong lawas. Bro, Saan is Bro Rowie? ngayong gabi Be bro. Kung sino yung may dagdag. I have one. Okay. Bro You Rowie. said the topic is Bro Rowie. Ay, hello sis. Nandiyan na si Maria Colo. Okay. hello, brother and sister. The topic is what? How you find real love? Yeah, how can you find a real happiness? Happiness, sis. Happiness is not a thing or a person or it's you. Happiness is you. Love is you. It's all about you first. How can you find love somewhere if you don't know where love is? Love comes within you, inside you. That's how love is. And happiness. Mm-hmm. It's all within you. You shouldn't depend on material things. You shouldn't depend on another person to make you happy. You have to make yourself happy. Nobody. You see, not even Abba Yahweh, King Messiah Yahweh, they gave us the freedom. They gave us free will to do what is right. And what is right? Right is what? Love yourself. So if you know how to love yourself, then you would know how to love you. Because I would know how to treat you. Have you ever heard the saying, treated how you want to be treated? I know. That's all. If everybody has to believe, I want to be treated like everybody else, then you know what? We will have a better world. But we don't function like that. So let's show them what love is and what happiness is all about. Let's be happy and let's love. So that way they can know what love is and what happiness is. It's not a material. It's not a car. It's not a house. It's not even a person. Because a person can leave you.
Your husband can leave you. Your wife can leave you. Your kids definitely know your kids leave you. As soon as they turn, 18 years old, they leave you. They gone. You buy yourself a home. So all of the happiness you're talking about is all gone. So what happy is? Happy was in you. Love is in you. Master it first. After we master love and peace and happiness, then we can show people. That's it. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bro, meron pa magdagdag? It should be in English. Ha? Ikaw bro, so naman ikaw magdagdag. Okay bro, English. magdagdag ko bro. English din bro. He's comfortable or she's comfortable of talking English. Talk English. I May can dugo na akong express ilong myself better. But that's how I can express myself. I can express myself better if I speak in English, you know? Oo. Yeah. Yeah, we understand, sis. I know y'all do. We smart. Filipino people are smart people. That's our second Yeah. language, English. So, Yeah, we're smart people. Ako nasabtan sis katorog yung smart kay moray kupitin siya sa Globe. You're smart. Kaya yun bro. joke na yan. Joke yan. Kaya yun bro. Good evening ate. Ang naunawaan Evening. ko sa ano mo na tayo ay smart. Yes. Smart kami dito kaya kasi wala signal ang Globe. We are smart because we are not using Globe. There's no signal. Salamat salamat. Ano ko timo sa imong English te gimingaw ko ba? Karon ako kadungog balik. You're crazy. That's probably why we're all together, because we're all crazy. Asa man day ka na natakaron lagi ka kabalik sa Zoom. Ba't ngayon ka lang na naka-attend ulit? Oh, ikaw na, sis Sarah ang magano. Naay ko naay ang bana. Okay. Umuwi. Umuwi. Bakasyon. Siya usa. Galing ng malayo. OFW yung bana niya. Oo. OFW. Sa mga gustong mapuno sa topic, sa ako, wala ko ikapuno. Yeah. Tinood niya kalipay o na. Satisfied, sa topic. Nindot na. Basta wala tayong magpataasay ng magpataas ng ating ugali. At kung kailangan natin na turuan yung ibang kapatiran Christina! Oy! Kapatiran natin, ituro natin yung tamang landas. Yep. Within that, we find the real happiness through praising the Abba Yahweh, and lagi lang tayong sa Kanya. Oo. Yun. Yeah, tama. Amen, sis, amen. Katora bro. Napa? May dagdag pa po kayo? Lahat? Sino pang gustong magdagdag? Jean? Sis Joanne? Ikaw sis? Wala na po, sis. Kontento na, kompleto. Satisfied po, satisfied. Sis Yada, sis. Yada. Sis Arlene? Ito si Ate Gina, sis. Ate Gina? Gina, Gina. Gina Benbahe. Sino na? Benbahe? Benveje? May hapon, may gabi.
May What I understand about the topic is we can find true happiness through under the provision and care of our Abba Yahweh, and through Torah we can try our best to live into righteous way. Yun lang. Yan lang po. Tama ba yun? Yada. Ganda. Thank you, sis. That's right, sis. Oh, sis Veronica. Anong Wala na, sis. Kontento na ako. Masayang-masaya. Nakikinig sa inyo. Bro Idoy at saka si Bro LD. Napakaganda ng topic. Oo. Yada. Yada. Bro Idoy. Bro LD. Bro J. Dagdag, bro. Ano na yan? Haba si Bro J? Opo. Nakikinig lang, bro. Magandang gabi ulit sa lahat. Satisfied po sa mensahe. Ito lang din ang pangunawa ko kung paano natin makamtan ang totoong kaligayahan. Actually, sa akin po, ang kaligayahan po ay nagsisimula yan kung paano natin nakilala ang Aba, kung paano natin kinikilala ang Aba sa buhay natin. Kasi para sa akin, the more we know and the more we trust and the more we love sa ating Aba, the more natin makakamtan, the more natin maisa sa buhay ang totoong kaligayahan. It is all about our relationship sa ating alahayam para kung paano din natin makamtan ang kaligayahan. Kasi ang kaligayahan, yan ang unang binigay ng Aba sa tao nung nilikha niya ang tao. Talagang yung binigyan man ng responsibilidad ang tao, pero alam ko ang kaligayahan ay nandun sa kanila, kaya ginawa nila ang responsibilidad bilang nilikha. So kung ninanais man ang bawat isa ang totoong kaligayahan, mas lalo nating paigtingin at mas lalo nating palaliman ang ating relasyon sa Aba para makamtan natin ang totoong kaligayahan na ang bawat isa ay hinahangad natin at hinahangad din ng alahayam na maisa sa buhay ng bawat isa. Yan po. Salamat po. Magandang gabi. Amen. Amen. Yada. Amen. May iba pa? Magdagdag? Bro GC, Yunson. Sino to? Satisfied, sis. Okay. Okay na, okay. Bro Julius. Meron ka pang idagdag? Bro. Wala na? Meron? Meron pang magdagdag sa atin? Wala na gid sis, di naman sila maningog. Sing prayer ta para og na chika na. Okay. Sige, closing prayer na, bro. Nag-off bleed naman good. Sige po, nalangin tayo. Dakilang Elohim, ama namin, Elohim ng aming mga kaninuan, Elohim ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Sa gabing ito, Aba, ubos po ang aming kagalakan sa naging topic na natalakay tungkol sa kung paano mahanap ang tunay na kaligayahan. Alam po namin, Aba, na ang kaligayahan tunay ay kung madama namin ang iyong presensya at alam namin na
madama namin ang presensya mo sa pamamagitan ng aming consistent na communication sa iyo na kami po ay nagsisikap na tumutupad sa iyong kautusan. Kaya, Aba, ang kaligayahan po namin, ang presensya mo na aming nadama at kalakasan namin. Kaya hinihiling po namin na i-guide niyo po kami sa mga bawat pag-aaral, mga topic, bawat Zoom, bawat meeting, na kung saan madadagdagan palagi ang aming mga malalaman tungkol sa iyong salita. Nawa po, buksan niyo po ang aming mga mata upang makita po namin ang mga hiwaga na kamanghamanghang mga ibig ipakaintindi na nasusulat po sa iyong salita. Aba Elohim, sa lahat ng nandito, nakikita mo po ang aming mga puso sa mga kapatiran na nandito. Ikaw na po ang bahala, Aba, kung mayroon po silang hinihiling. Ikaw po ang tutugon, Aba, sa aming mga panalangin na ayon po sa iyong kalooban na nakakabuti po sa amin. At kung ano man ang nakikita mo na hindi kaya-aya at hindi karapat-dapat na aming gawain or ano man spirito sa amin, ay ikaw po ang bahala, Aba, at ikaw po ay mag-alis dito sa amin sa pamagitan ng mga aral mo sa iyong salita upang ang bawat isa ay matuto at maging ma-manage po ang aming mga sarili. Sa ganon, lubos ang kagalakan na aming darama. Lahat ng ito aming ipinapanalangin, hinihiling namin sa nag-iisang dakilang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong anak, Yahweh Shai HaMashiach. Amen. 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 Yada. Amen. Amen. Yada. Amen. Yada. Yada. Salamat, Maribik Cole, pag-attend. You know it. Salamat sa tanan. Salamat sa tanan.